Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang Honda ay ang pangatlo sa pinakamalaking kumpanya ng kotse at motorsiklo sa Japan. Para sa maraming tao sa Japan, isang ordinaryong araw lamang ang November 17, 1906. Ngunit ito rin ang araw ng kapanganakan ni Seiichiro Honda na magpapabago sa mundo sa maraming paraan. Ang tatay ni Honda ay isang panday na may tindahan ng repair shop ng bisikleta, habang ang kanyang nanay naman ay isang mananahi. Ang pamilya Honda ay galing sa isang mahirap na pamilya, at si Honda ay 8 magkakapatid. Ngunit ang 5 sa mga ito ay namatay ng kanilang kabataan dahil sa mahinang kalusugan. Ganun pa man, habang lumalaki si Honda, naging interesado siya sa mga gamit at makina. Lalo na nga kung paano gumawa ng mga sasakyan. Nang siya ay bata pa, nakita niya ang isang kotse na Ford Model T. At mula noon, hindi na nga nakalimutan ni Honda ang sasakyan na ito. Hinabol niya ang kotse na ito at namangha sa disenyo nito. At ang alaala na ito at ang amoy langis ay nanatili sa isipan ni Honda. Sa panahon na yon, nagsisimulang sumikat ang mga bisikleta sa buong Japan. At ang mga tao ay pumipila sa harap ng paggawaan ng kanyang tatay upang magpaayos ng mga sirang bisikleta. Madalas na pinapanood ni Honda ang kanyang ama habang nagtatrabaho at kalaunan nga ay nasanay na din siyang magkumpuni. Sinubukan din niyang gumawa ng mga laruan gamit ang mga materyales na nakikita niya sa kanyang paligid. Sa loob ng ilang taon, regular siyang tumutulong sa kanyang ama sa repair shop. Ngunit pagdating sa pag-aaral, hindi magaling si Honda. Hindi kasi siya interesado sa mga itinuturo ng kanyang guro at mas gustong bumalik sa paggawaan ng kanyang tatay. At dahil sa kawalan ng interes sa pag-aaral, naapektuhan ang kanyang mga grado sa eskwelahan at ito ay bumaba. Sa kanyang paaralan, nagbibigay ang mga guro ng report card na kailangan nilang ipakita sa kanilang mga magulang. At dapat nga itong lagyan ng family seal bilang patunay na nakita ito ng kanilang mga magulang. Nang mga panahon na ito, ayaw ni Honda na makita ng kanyang mga magulang ang kanyang mababang grado at ayaw niyang madismaya ang mga ito. Kaya naman naisipan ni Honda na gumawa ng peking family seal gamit ang lumang takip ng pedal ng bisikleta. Nang sa gayon, ang kanyang mga guro ay isipin na ipinakita niya sa kanyang mga magulang ang kanyang mga marka dahil ito nga ay may family seal. At nagtagumpay nga si Honda at tinanggap ng kanyang guro ang kanyang marka na may family seal. Sa katunayan, napakagaling nga ng kanyang pagkakagawa. Kaya pati ang iba niyang mga kaklase na natatakot ipakita ang kanilang mababang marka sa kanilang mga magulang ay lumapit kay Honda upang magpagawa sa kanya ng kani-kanilang family seal. Para nga hindi na kailangan ng mga estudyante na ito na ipakita ang kanilang mga grado. Ngunit na-discovery ito ng kanilang guro at siya ay nahuli. Pinagalitan si Honda ng kanyang tatay. Naggalit ang tatay ni Honda sa kanyang ginawa. Pero nagalit ang kanyang tatay hindi dahil sa kanyang ginawa. Nagalit ito kay Honda dahil siya ay nagpabaya at siya ay nahuli sa kanyang ginawa. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng formal na edukasyon, mabilis na na-develop ni Honda ang kanyang kakayahan sa paggawaan ng kanyang ama. At nagkaroon nga siya ng malalim na pagkahilig sa machinery at engineering. Taong 1917, sa edad na 11 years old, nabalitaan ni Honda na may isang piloto na nagngangalang Art Smith ang magpapakita ng kanyang aerobatic skills ng kanyang biplane. Kaya naman naisipan niyang humiram ng kaunting pera mula sa kaha ng tindahan ng kanyang ama. Kinuha niya ang isa sa mga bisikleta sa pagawaan at nagbisikleta nga ng 20 kilometers papunta sa isang military base upang panoorin ang palabas ni Art Smith. Ngunit pagdating niya sa lugar, nakita niya na wala siyang sapat palang pera para pambayad sa tiket. Dahil dito, umakyat siya sa isang puno upang panoorin ang demonstrasyon. At manghang-mangha nga si Honda ng mga oras na iyon. At lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang pagmamahal sa makinarya at imbensyon. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nadiskubre ng kanyang ama ang kanyang ginawang pagnanakaw. Pero sa halip na magalit, mas humanga ito sa determinasyon at diskarte ng kanyang anak. At marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, ipinagmamalaki niya na may parehong pagpapahalaga sa engineering ang kanyang anak kagaya niya.
Kaya naman pinalagpas na lamang ng tatay ni Honda ang kanyang ginawa. Taong 1922, pagkatapos niya magtapos ng pag-aaral, may nakita si Honda na isang advertisement sa isang pahayagan para sa isang auto repair shop na tinatawag na Art Shokai. Nakasaad sa advertisement na nangangailangan sila ng isang assistant sa kanilang auto repair shop sa Tokyo. Naisip ni Honda na kung kaya ng kumpanyang ito na magbayad ng mga advertisement sa diaryo, posible na may available silang on-the-job training para sa mga batang katulad niya na gustong matuto. Kaya sa edad na 15 years old, nagpa siya si Hondang lisanin ang kanilang tahanan at magtungo sa Tokyo upang maghanap ng trabaho. Mula sa isang maliit na baryo patungo sa mataong kalsada ng Tokyo, ito ay isang napakalaking pagsubok para kay Honda. Pero tama ang kanyang hinala at nakapasok siya bilang trainee sa Art Shokai Garage. Subalit sa una niyang araw, ang trabaho na ibinigay sa kanya ay malayo sa kanyang inaasahan. Ang pinagawa sa kanya ay maglinis ng sahig, magluto ng pagkain para sa may-ari, at minsan pinapaalaga sa kanya ang anak ng kanyang amo. At hindi ito ang inaakala niyang magiging papel niya bilang trainee. Bukod pa dito, ng panahon na iyon, walang sweldo ang mga trainee. Kaya ang tanging natatanggap niya ay isang maliit na lugar para matulugan at kaunting pagkain. Hanggang sa isang malakas na lindol ang tumama sa Tokyo dahilan upang umalis pansamantala ang mga mekaniko at trabahador ng Art Shokai upang ayusin ang kanilang mga tahanan. At dahil sa kakulangan ng tauhan sa paggawaan ng sasakyan, nagkaroon ng pagkakataon si Honda at inutusan siya na pansamantalang magtrabaho bilang mekaniko. At dahil sa kanyang kasipagan, ang papel niyang ito ay naging permanente. Labis ang kanyang sigasig sa pag-aaral at ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aayos ng mga sasakyan at motorsiklo. Na nang panahon nga na iyon ay para lamang sa mga mayayamang tao. Dito siya nakatagpo ng iba't ibang uri ng sasakyan mula sa iba't ibang mga manufacturer na naging dahilan kaya napalawak niya ang kanyang kaalaman. Palagi niyang tinitingnan mabuti ang bawat sasakyang pinapaayos sa kanya at sa tuwing siya ay may libreng oras, nagbabasa siya ng mga magazine tungkol sa kotse na kanyang mahahawakan. Hindi nagtagal, hindi lang siya basta nag-aayos ng mga sasakyan, kundi nagdedesenyo na rin siya ng mga piyensa. At dahil sa kanyang galing, isa sa mga may-ari na kumpanya na si Yuzo ay personal na nagturo sa kanya tungkol sa negosyo ng industriya ng kotse. Tinuruan din si Honda ni Yuzo ng mga teknikal na kaalaman. At si Yuzo nga ang naging perpektong mentor para kay Honda at siya rin ang nagpakilala sa kanya sa mundo ng motorsports. Taong 1923, nagsimulang bumuo si Yuzo ng sarili niyang sasakyang pangkarera at hiniling kay Honda na tumulong nga sa paggawa nito. Ang kanilang pangalawang disenyo na tinawag nilang Curtis ay nagwagi sa 1924 Japanese Motor Car Championship at kasama nga si Honda bilang engineer. Ang tagumpay na ito sa murang edad ni Honda kung saan nanalo siya sa karera at tumulong na bumuo ng sasakyan na nagpanalo sa karera ay isang bagay na hindi nakalimutan ni Honda. At isang ang pakiramdam ng tagumpay na patuloy niyang hinahanap-hanap sa kanyang buhay. Nang tumungtong na ng 20 years old si Honda, ipinatawag siya ng militar upang tuparin ang kanyang tungkulin. Ngunit sa medical examinations, natuklas siya na siya ay colorblind kaya hindi siya pwedeng ipadala sa gera. Pagkatapos ng ilang buwan, si Honda ay inalok ng kanyang mentor, ang may-ari ng Shokai na si Yuzo, ng isang napakalaking oportunidad. Sinabi niya na gusto niyang magtayo si Honda ng sarili niyang sangay o branch ng Art Shokai sa Hamamatsu, kung saan ito ay isang lungsod sa Japan na malapit sa kanyang bayan. Kung iisipin, malaking responsibilidad ito para kay Honda. Lalo na ang pagpapatakbo ng sarili niyang auto repair shop na negosyo. Ngunit napahanga niya ang kanyang mga managers at buong galak niyang tinanggap ang alok na offer sa kanya. Sa simula, mabagal ang pag-usad ng negosyo. Siya lang kasi ang mag-isang nagpapatakbo nito at may mga customer na nadidismaya dahil mukha pa siyang bata at inakala na wala pa siyang sapat na karanasan. Pero paglipas ng panahon, nakilala siya bilang isang mahusay na mekaniko. At pagsapit ng 1930s, nakaipon siya ng sapat na pera upang kumuha ng kanyang mga tauhan. At sa pagkakataon nga na ito, kumikita na siya ng malaking halaga. At mula sa pagiging isang trainee na walang sahod at nag-aalaga ng anak ng kanyang boss,
Siya na ngayon ay manager at matagumpay na ipinapatakbo ang auto repair shop branch ng Art Shokai. At dahil nga marami ng pera, maraming mga balita na nahilig si Honda sa pagpunta sa mga geisha, nagdarao siya ng engranding party at nagsayaw ng hubad sa kanyang kasal. Ngunit hindi lahat ng kanyang gabi ng pag-inom ay natatapos ng maayos. Isang beses, habang lasing si Honda, aksidente niyang nahulog ang isang geisha mula sa ikalawang palapag ng isang gusali. Sa kabutihang palad, sumabit ito sa mga kable kaya hindi siya nasaktan ng malubha. Pero kailangan putuling ang mga kable ng kuryente upang siya ay makaligtas na naging sanhi ng malawakang pagkawala ng kuryente sa buong bayan. Bukod sa araw-araw niyang ginagawa, nahilig din si Honda sa motor racing, ngunit taong 1936 siya ay naaksidente sa high-speed rally sa Japan. Halos ikamatay niya ito at kailangan niyang huminto ng karera ng tuluyan. 3 buwan siyang na-ospital at nagkaroon siya ng permanenteng peklat na nagpapaalala sa kanya sa sakunang iyon. Sinabihan nga siya ng mga doktor na milagro siyang nakaligtas dahil sa aksidente. Ang insidenteng ito ay naging wake-up call para kay Honda. Dahil sa biglang yaman, naging pabaya siya sa kanyang buhay. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay nagpakita sa kanya ng mas malalim na kahulugan ng kanyang buhay. Napagtanto niyang kahit matangkumpay na ang kanyang shop, hindi siya kontento dito at oras na para sa bagong hamon sa kanyang buhay. Nakakita si Honda ng malaking potensyal sa manufacturing. Kaya tinanong niya ang kanyang mentor na si Yuko kung pwede ba niyang gawing isang hiwalay na kumpanya ang auto repair shop na kanyang pinapatakbo para gumawa ng mga piston rings. Ngunit hindi pumayag si Yuko dahil maganda na ang kita ng kanilang negosyo at ayaw na nilang makipagsapalaran sa isang bagong industriya. Pero hindi sumuko si Honda at desidido siya sa kanyang idea. Sa halip, nakipagsosyo siya sa isang kaibigan at nagtayo sila ng kanilang sariling kumpanya na tinawag nila na Tokai Seiki Heavy Industry. Sa una, patuloy pa rin siya nagtatrabaho sa kanyang auto repair shop sa umaga at sa gabi ay inaasikaso niya ang kanyang piston ring manufacturing. At dahil nga sa kanyang mga ginagawa, halos hindi na siya natutulog. Bukod doon, uma-attend din siya ng mga night classes upang pag-aralan ang tungkol sa metal at alloys. At ang lahat ng ito ay halos ginawa niya ng 2 taon. At taong 1939, nakagawa siya ng isang magandang piston ring. Dahil dito, ibinigay na ni Honda ang trabaho sa Art Shokai sa kanyang mga trainees at tuluyan ang nag-focus sa kanyang bagong manufacturing business. At nagsimula nga sila ng piston production at sa unang pagkakataon, sobrang na-excite muli sa kanyang trabaho si Honda. Ngunit dumating ang mga pagsubok. Nakatanggap kasi si Honda ng isang malaking order mula sa Toyota. Ngunit sa libo-libong piston ring na kanilang ginawa, 3 lamang ang pumasa sa pamantayan ng Toyota. Ito ay isang matinding dagok para kay Honda, ngunit hindi siya sumuko. Pinuntahan niya ang iba't ibang universities at pabrika sa buong Japan para matutunan ang tamang proseso ng pagmamanufacture ng piston para mas lalong mahasa ang kanyang kaalaman. At kalaunan, natutunan niya ang tamang paraan na lumikha ng piston rings na pumasa nga sa Toyota. At higit pa rito, nakagawa siya ng automated na proseso para sa mass production ng piston rings na kahit hindi bihasa ang mekanikong gumagawa ay makakagawa pa din siya ng pyesa. At dahil kaya na ni Honda na gumawa ng piston rings ng napakadami sa maikling oras, mas mababang presyo niya na ibigay ang kanyang produkto. Kaya naman bumaha ang mga order at binuksan niya ang kanyang unang pabrika. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, dumating ang isang napakalaking hamon. Ang digmaang pangdaigdig. Nang pumasok ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig, maraming empleyado ni Honda ang naipadala para sumama sa giyera. Kaya naman maraming bakanting posisyon sa kanyang pabrika. At dahil din sa giyera, nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply kaya kinakailangan nilang maging malikhain. Kapag may lata ng gasolina na nahuhulog mula sa eroplano ng kanilang kaaway, ipinapahanap ito ni Honda sa kanyang mga tauhan. Dahil ang mga ito ay pwede nilang magamit sa kanilang paggawa. At taong 1944, nabomba ang isa sa mga pabrika ni Honda. Dahilan para tila mawala na ang kanyang negosyo. At matapos ang 1 taon, nasira naman sa lindol ang isa pa niyang pabrika. Napakasakit para kay Honda na ang pinaghirapan niyang itayo sa loob ng napakaraming taon ay mabilis na naglaho.
Sobrang naghirap ang kanyang kumpanya dahil sa digmaan at ito nga ay tuluyan nagpasara sa kanyang negosyo. At napilitang ibenta ni Honda sa Toyota ang natitira niyang manufacturing business. Matapos ang digmaan, nagkaroon ng matinding kakulangan sa gasolina at karamihan ng transportasyon ay umaasa lamang sa bisikleta. At kailangan ng mga tao ng paraan upang makabiyahin ng madali, mura at matipid sa gas. Isang idea nga ang naisip ni Honda. Ang ikabit niya ang isang maliit na motor sa kanyang bisikleta. At agad nga itong napansin ng mga tao sa kanyang lungsod. Naramdaman niyang ito ang sagot sa problema ng kanyang bansa. Kaya itinatag ni Honda ang Technical Research Institute ng 1946 gamit ang natira niyang pera sa pinagbentahan ng kanyang factory sa Toyota. Ang tanging layunin nito ay pag-aaralan kung paano ang pinakamagandang paraan ng paggawa ng motorbike. Gumamit si Honda ng mga lumang military engine na kanyang nakukuha kaya matagumpay siyang nakabuo ng isang motorbike at naging patok ito sa Japan. Dahil dito, dumami ang mga nag-order pero naubusan siya ng lumang makina para makabuo ng motorbike. Kaya nagdesisyon si Honda na gumawa ng sarili niyang makina. Subalit upang makapag-mass produce ng sapat na dami ng motorbikes, kailangan niya ng mas malaking puhunan. At dahil sa mahirap ang ekonomiya dahil sa digmaan, mahirap humanap ng mga investors. Pero gaya ng dati, nakahanap ng paraan si Honda. Sinulatan niya ang 18,000 na may-ari ng tindahan ng bisikleta sa buong Japan upang ipaliwanag ang kanyang negosyo at humingi ng investment para sa kanyang bagong motor design na bike. At 3,000 sa mga ito ang pumayag na mag-invest sa kanyang kumpanya. At dito na nga nakabalik sa pagnenegosyo si Honda. At itinatag niya ang Honda Motors Co. upang makagawa ng maliliit na motorsiklo na abot kaya para sa mga Hapon. Naging kasosyo rin niya ang kanyang business partner na si Taikoi Fujisawa na hindi lamang nagbigay ng dagdag na puhunan kundi naging mahusay din sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Kaya mas maraming oras si Honda na makapag-focus sa paggawa ng mga motorsiklo. Ang una nilang motorbike ay ang D-Type na nangangahulugang dream o pangarap. Ngunit ito ay medyo mabigat kaya hindi gaano tinangkilik. Pero nang inilabas nila ang kanilang produkto na Super Club, na mas magaan, mas maliit at mas ligtas, dumagsa ang order mula sa iba't ibang panig ng Japan. Kalaunan, nagdesisyon si Honda na pasukin ang American market. Pero ng taong 1960s, ang imahe ng mga nagbomotor sa Amerika ay madalas na konektado sa mga maton at rebelde. Kaya para mabago ang imahe na ito, naglunsad ng advertising campaign sina Honda gamit ang slogan na "You meet the nicest people on a Honda." Kaya mas maraming pamilya at kabataan ang nahikayat bumili ng motorsiklo at naputol nga ang dating stereotype ng mga nagmomotor. Nagkaroon ng bagong mga customers sina Honda para sa motorbike. Bilang resulta, halos kalahati ng lahat ng motorsiklong na ibebenta sa US ng taong 1964 ay mula sa Honda. Dumami rin ang maliliit at magagaang na motorsiklo sa buong Amerika. Sa pagtatapos ng 1960s, ang Honda na ang pinakamalaking motorcycle company sa buong mundo na halos gumagawa ng 1 milyong motorsiklo kada buwan. Bukod sa pagiging matagumpay sa negosyo, naging matagumpay rin si Honda sa larangan ng racing. At taong 1966, nanalo ang Honda sa Constructors' Championships sa lahat ng 5 klase ng motorsiklo sa Grand Prix. Nakakuha at napalanunan ng Honda ang halos lahat ng racing titles sa lahat ng larangan. Pero ang pinakapangarap ni Honda talaga ay makagawa ng sarili niyang kotse. At dahil nga siya ay galing sa hirap, nais niyang bumuo ng kotse na dekalidad pero abot kaya para maranasan ito ng maraming tao. Dahil noon, ang kotse nga ay isang luxury. Ngunit maraming tao ang nagsabing dapat manatili na lamang siya sa paggawa ng motorsiklo lalo na't matindi ang kompetisyon sa kotse. Pero hindi natakot si Honda sa kompetisyon dahil siya ay risk-taker. At dahil nga natapos niya nang makonquer ang paggawa ng 2 wheels, handa na siyang harapin ang bagong hamon na gumawa ng 4 wheels. At ang una nilang ginawang kotse ay ang T360 mini truck na inilunsad nga ng taong 1963. Ngunit ito ay hindi naging matagumpay. Ngunit gaya ng dati, hindi sumuko si Honda. Taong 1970, itinutulak ang batas na Clean Air Act sa Amerika na layunin na magkaroon ng regulasyon sa emissions ng mga sasakyan.
Kaagad nga itong tinutulan ng mga kumpanya dahil sinabi nilang imposible nga ang bagong regulasyon. Pero sinabi ni Honda na hanap siya ng paraan. Nagsimula siyang magdisenyo ng isang bagong makina na makakatugon sa emission standards at pollution tests. Ito nga ay ang Compound Vortex Controlled Combustion o CVCC engine. Bukod sa budget-friendly na ito, makakabiyahe pa ng malayo pero mas tipid sa gasolina. Habang ang ibang kumpanya sa Amerika ay abala sa pag-apila upang baguhin ang batas, si Honda ay abala sa paggawa ng solusyon. At taong 1972, inilabas niya ang Honda Civic, ang unang sasakyan na gumagamit ng CVVC engine. Dahil nga magaang, matipid sa gasolina, low emission at maaasahan, ito nga ang naging sagot sa oil crisis ng taong 1973 kung saan nagmahal ng husto ang mga gasolina. Ang Honda Civic ang pinaka-perfectong sasakyan sa perpektong panahon. Kaya naman, ang Honda Civic ang isa sa pinaka-naging popular na kotse sa buong mundo. At nang umabot na ng 1 milyon ang benta ng Honda Civic, inilabas naman nila ang Honda Accord. Isang kotse na mas premium ang modelo para sa mga middle class na naghahanap ng magandang disenyo pero abot kaya. Kaya naman mas nakilala ang Honda sa tibay at kalidad ng kanilang mga sasakyan. Patuloy na tumaas ang kanilang benta at nakilala nga bilang isa sa mga nangungunang manufacturer sa buong mundo ang Honda. Nagkaroon ang Honda ng iba't ibang uri ng sasakyan para sa iba't ibang uri ng mga mamimili. At taong 1980s, ang Honda nga ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa buong mundo. Matapos ang ilang taon pakikibaka sa sakit sa atay, pumanaw si Soichiro Honda ng taong 1991. Sa kanyang pagpanaw, tinatayang nasa $92 million ang kanyang yaman. At sa kabuuan, nakapagrehistro siya ng mahigit 150 patents para sa iba't ibang imbensyon. Bagamat may 3 anak si Honda, wala ni isa sa kanila ang nagmana ng Honda. Naniniwala kasi si Honda at ang kanyang business partner sa meritocracy. Ibig sabihin, ang isang negosyo ay dapat pamunuan ng mga profesional na may kakayahan. Hindi dahil sila ay kapamilya ng may-ari ng isang kumpanya, ngunit wala namang kakayahan. Ito nga ay para lumago umano ang negosyo. Sa kabila ng pagpanaw ni Honda, nagpatuloy ang Honda Motor sa nangungunang global car manufacturers. Pinasok na nga rin ng Honda Company ang mga jet, robotics at ang iba pang makabagong teknolohiya. Nakakabilib isipin na nagsimula ang buhay ni Honda sa simpleng pagkahilig lamang sa makina at mga kasangkapan. Ngunit alam niya kung ano ang kanyang gusto at pinagsikapan niyang makamit ito. Hindi siya natakot sa kabiguan kahit na siya ay mahirap at sa tuwing may hindi gumagana na kanyang plano, agad siyang naghahanap ng bagong paraan para magtagumpay. Naniniwala si Honda na kung makakagawa ka ng isang produktong mataas ang kalidad, tiyak na bibilhin ito ng mga tao. At ang buong buhay niya, iyon nga ang ginawa ni Honda. Tunay ngang isang alamat si Soichiro Honda sa buong mundo ng negosyo at teknolohiya. Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!